Surface preparation. Yan ang madalas itanong sa amin kung paano nga ba ang tamang paraan ng surface preparation sa konkreto. Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Naranasan nyo na ba ang mga kumakapak ng konkreto? Or naranasan nyo na ba yung mga nagbe-blister? Or yet yung mga nagde-delaminate na waterproofing at coatings? At naranasan nyo na ba yung mahirap idikit na coating sa mga smooth surfaces? Or nasubukan na rin ba ninyo yung mga nagpupulbos na konkreto? According to EN 1504, dito tinuturo ang correct approach and procedures kung paano ihanda ang bagong konkreto o i-repair at proteksyonan ang nasirang existing concrete structures. There are 5 key stages in the repair and protection process. Number 1, assessment of the structure from the condition survey, visual and non-visual inspection. Ang ibig sabihin lang ng number 1, bago ka mag-umpisa, una kailangan gawin ay assess or alamin kung ano nga ba ang current condition ng ating konkreto at kung ano nga ba ang dapat solusyonan dito. Meron tayong dalawang paraan para malaman ito. Isang paraan ay yung visual inspection. Dito, chine-check ng mano-mano o aktual kung meron bang signs of cracks, discoloration, or spalling ang konkreto. Pangalawa, non-visual inspection. Sometimes, visual inspection alone isn't enough. Non-visual methods like ultrasound or infrared scanning can be used to detect hidden issues such as internal cracks, moisture buildup, or steel reinforcement corrosion inside the concrete. Number 2, identification and diagnosis of the root cause of deterioration. So, ang gagawin po natin dito, once na na-assess ng problema ng surface, ang next step ay alamin kung ano ang dahilan ng pagkasira ng konkreto. Number 3, determine the repair and protection options and objectives. Ang ibig niya lang sabihin dito ay intindihin natin kung ano ang dapat na repair methods na gagawin at ano bang objective natin. So, halimbawa, ang objective niyo lang ba ay mabilis na ma-repair at hindi naman ang goal mo ay pangmatagalan at depende sa cost, or gusto mo talaga ng pangmatagalan at hindi ka importante yung iyong cost. So dito, ina-identify natin yung repair method at yung objective kung bakit mo siya i-repair. Number 4, selection of the appropriate repair principles and methods. Sa step na ito, kailangan piliin ang tamang treatment o paraan at produkto na dapat gamitin to repair or restore yung condition ng konkreto natin. Bago natin pag-usapan ang concrete repair methods, pag-usapan muna natin ang surface preparation. Ayan, so dito na papasok yung mga madalas na tanong natin kung ano ba ang tamang paraan ng surface preparation. So before that, let us first define kung ano nga ba ang definition ng surface preparation according kay ACI. So sino ba si ACI? Si ACI ang American Concrete Institute. According to ICRI 310.2R, surface preparation is defined as the process of treating concrete surfaces to ensure proper bonding and adhesion of repair materials or coatings. It involves removing contaminants, deteriorated concrete, and weak layers to create a clean, sound, and adequately roughened surface. So bago natin pag-usapan ng methodology ng surface preparation, pag-usapan muna natin ano ang concrete surface profile. Ayan. So otherwise known as CSP. So basically, ang concrete surface profile ay inaalam natin kung ano ang texture na kailangan mo before ka mag-apply ng isang certain sealer or coating, depending on ano yung thickness ng iyong coating or sealer, no? So basically, it is there to help guide the installer achieve the proper texture for successful bonding of the overlay or coating. Ayan. Ang CSP was developed by the International Concrete Repair Institute, no? So para magkaroon ng standard, para maintindihan natin gaano ka-rough ba ang rough, semi-rough, or medyo smooth, di ba? Hindi natin ma-identify, right? So that is the reason why ginawa itong CSP. So merong 10 klaseng classification ng CSP from CSP1 to CSP10. So basically, to give you a very simple definition of CSP1 to 10, CSP1, dito yung pinaka medyo smooth, pwede natin sabihin semi-rough, hanggang yung CSP10, yan yung pinaka-rough. So for better context, no, para mas maintindihan natin kung kailan tayo gumagamit ng CSP, ano? So for CSP1 to CSP3, dito pumapasok yung mga sealers. Ang sealers, alam natin, ang thickness more or less nasa 0 to 3 mils. For CSP3 to CSP5, ginagamitan naman ito ng mga high build coatings na 10 to 40 mils. Para naman sa CSP4 to CSP6, dito ginagamit ang mga self-leveling, no? From 50 mils to 1/8 of an inch.
Para naman sa CSP5 to CSP10, dito gumagamit naman mga polymer overlay. So from 1/8 to 1/4 of an inch. May iba't ibang method under surface preparation to achieve the correct concrete profile. So number 1, cleaning method. Ayan, pag-usapan natin. So, anong pwedeng paraan para maglinis? Okay, so isa dito ay detergent scrubbing. Meron ding low pressure water cleaning. Meron ding chemical cleaning, which is under ASTM D4258. Meron din acid etching. Under naman to sa ASTM D4259 and D4260. Used to prepare concrete for coating. And number 2, pwede rin natin ma-achieve yung concrete profile using mechanical abrasion. So isa dito ay grinding, di ba? I'm sure you're very familiar using mga grinders. And then meron din dito yung needle scaling, meron din dito ang abrasive blasting, meron din shot blasting, at meron din scarifying. Ayan. So wag natin pag-usapan yung mga methods na yan dito ngayon ha, kundi napakahaba na ng video na to. Pag-usapan natin yung mga ibang methods na yan sa mga susunod na mga videos. So ayan, nalinis na natin at na-achieve na natin yung surface profile. So before natin i-repair yung ating concrete at bago natin lagyan ng waterproofing or bago natin lagyan ng coating, ang una natin gagawin, prepare muna tayo ng concrete before i-accept ng coating or ng mortar. So dito sa BuildRite, gusto namin kayo pakilala kay Surfix, which is also known as surface fixing. This covers the right solution for treatment and preparation before ka mag-apply ng waterproofing, floor coating, or repair mortars. This adheres to American Society for Testing and Materials or ASTM standards for short. Para mas ma-appreciate si Surfix, we subdivided Surfix into 3 categories. 1 is sealers, next is the primers, and the third is the bonding agent. Ayan. So pag-usapan muna natin ang sealers. Ano ba ang sealer? Ang densifier and sealer ay isang protective clear coating na inilalagay sa mga concrete surfaces para maprotektahan from damage, formation of dust, at mancha. Concrete sealers act as a barrier para protection ng concrete laban sa tubig, chemical, at iba pang contaminants, kaya't mas tumatagal ang lifespan ng konkreto. There are 2 types of concrete sealers, no? Para hindi kayo ma-confuse ha. May film forming or topical na sealer. Ito yung applied sa surface of the concrete, creating a protective layer that sits on top of the concrete. The other one is penetrating or densifier sealer, meaning ito yung nag-i-impregnate. Ibig sabihin, nagpe-penetrate sa loob ng concrete. So, yung nagpe-penetrate na sealer ay understood as a densifier. Ibig sabihin, dinidensify niya yung concrete, pinapatigas niya. Alright? Pero hindi niya pinapataas yung compressive strength ng concrete, ha? Just to remind you guys, no? Ang ginagawa niya lang, pinapaganda yung abrasion resistance at yung impact resistance ng concrete. At the same time, para magawa niya rin umiwas yung pagpupulbos ng iyong konkreto. Yan. So, it absorbs into the concrete and chemically reacts with it to form a protective barrier within the surface. So, probably ang pinakatanong nyo ngayon ay why are we trying to discuss yung sealers muna, no? So, kailangan muna kasi natin maintindihan, edi nalinis mo na, naanda mo na yung profile. So, ang tanong ngayon, is yung concrete ba natin ay absorbent or non-absorbent? Ayan, yung bago natin matututunan. Kasi pag absorbent yung concrete, ang problema natin is that when you apply a waterproofing or a coating, a-absorb niya lahat ng emulsion. So ano yung may iwan sa surface ng concrete? Di ba? Probably may iwan dyan yung mga additives, and then wala nang emulsion na may iwan sa konkreto. That's in a pinaka-simplest term ko na pwedeng explain sa inyo. So that is the reason why yung absorbent concrete, what we need to do is to make it non-absorbent. Ayan, so to make it non-absorbent, kailangan muna natin gumamit ng densifier. Ayan, so yung densifier na yan will help you para hindi i-absorb yung mga coatings or mga primers natin. Kaya inuna namin explain yung sealers at hindi muna yung primers. Kasi kahit gumamit tayo ng primer, pero kung nag-absorb yung concrete, then hindi magiging effective yung ating primer. In addition, kapag hindi natin ginamitan ng densifier, ang possible na mangyari dito ay hindi maganda mechanical key ng ilalagay natin na primer or top coat. Ang mangyayari lang dito, napapansin nyo minsan, pati yung primer na didelaminate kasi hindi densified yung concrete. Possible na may choke yung concrete mo or weak yung, or dusting or weak yung iyong concrete, tapos na-delaminate pati yung primer natin. So that is the reason why first, we need to densify before we apply the primer. Papakilala naman namin sa inyo kung ano yung 3 klaseng densifiers na meron si BuildRite. One of them is Surfix D. So basically, ang Surfix D is lithium silicate, no? It is a penetrating sealer na densifier at hardener. Nakatulong ito para mas patigasin at pitibayin ang surface ng konkreto. It is composed of lithium silicates na tumutulong palakasin ang konkreto kapag in-apply. It penetrates into concrete to a depth of 4 to 5 millimeters. Wow, medyo malalim yan, ha? And then nagkaroon ito ng chemical reaction with calcium hydroxide. Byproduct yan ng paghahalo ng konkretong pulbos at tubig at nabubuo ang calcium silicate. Ayan, ang calcium silicate naman ay ang pumupuno
pumupuno sa mga pores o maliit na butas ng konkreto hanggang sa surface. Sa madaling salita, nagiging mas dense at matibay ang konkreto. Mas nagiging resistant din ito sa mga mancha at madaling pagkasira. Ang application method naman ng lithium silicate is using 1 kg for every 5 to 8 square meters. So possible ang tanong nyo sa amin ay bakit 5 to 8, bakit may range? Well, depende kasi sa porosity ito ng concrete. Recommendation namin, ang best application method ay using a spray. And then kung ma-observe nyo kung nagpe-penetrate yung densifier, then ibig sabihin, non-absorbent na yung ating concrete. The other densifier naman ng Buildrite is yung Surfix DP. Ito ay isang single pack na liquid na ginagamit pang repair sa mga dusty floor naman. Ayan, nakatulong ito patigasin at isilang konkreto, pinipigilan nila ang formation ng dust, kaya mas malinis at matibay ang ating konkreto. Surfix DP is basically a sodium silicate. No? It has the largest molecule among silicate sealers. They react well with larger amounts of free lime because their larger molecules bond effectively, helping to strengthen the surface. However, they produce a lower sheen on the concrete. Ayan, so hindi siya makintab. So sodium and potassium silicates also raise the pH of the concrete during the chemical reaction. The increased pH forces residual salts and other impurities to rise in the surface. So kanina narinig nyo, no? Sinabi ko na medyo may salts na aakyat, so pwede nyo hugasan yan. Yan. So pagkahugas ninyo, and then you can apply again Surfix DP until hindi na na-absorb yung Surfix DP natin sa concrete. So ang estimated usage ng Surfix DP per 1 kg of Surfix DP is good for 3 to 5 square meters. Isa sa pinaka-common question na tatanong sa amin, kailan ba kami gagamit ng Surfix DP or ng penetrating epoxy? Ayan, dahil sa dusty yung floors. Okay, kapag medyo strong yung iyong concrete, mataas yung cooperative strength, itaas lang ang nagpupulbos, then you can use Surfix DP. Kapag medyo weak yung iyong concrete and then dusty, we would recommend yung the third type of densifier ng Buildrite, which is Surfix PE. Ito naman ay ang 2-component epoxy na specially formulated para mag-seal ng mga konkretong surfaces. Ayan. Maganda ito gamitin para protektahan ang mga konkretong sahig mula sa iba't ibang uri ng damage. Kaya tumatagal ang itsura at kondisyon ng iyong konkreto. This epoxy sealer is basically a penetrating epoxy on the concrete surface, producing hard, long-wearing, abrasion-resistant finish. They also offer excellent water repellency, deep penetrating properties, provide pore filling, and strengthen the concrete top layer, forming a strong adhesive base for surface coating. Ano ang recommended usage ng Surfix PE? Per 3.5 kg set, we recommend you apply it only at 6 square meters. So gusto ko sanang i-emphasize dito, guys, no? Marami sa atin ginagamit kung ilang coats, number of coats, yung coating, waterproofing. Ang recommendation namin, hindi natin pwedeng bilangin on the number of coats. Kailangan natin bilangin ilan ang number of square meter per kilogram ng packaging ng manufacturer. Ayan. Kasi minsan, gusto natin gawing 2 coats, sobrang nipis, hindi natin na-achieve yung required thickness para ma-achieve mo yung benefits na nakasulat doon sa technical data sheet. So that's why here at Buildrite, we have started recommending the usage of per kilogram per square meter to ensure the maximum benefit that you can get sa product. Alright, so na-discuss ko na kanina sa inyo yung densifier and sealers, di ba? Kanina, after natin ng surface preparation, nag-cleaning na tayo, naganda na tayo ng profiling, and then kailangan natin i-prepare yung concrete repair mortar o ng mga coatings or waterproofing, ay naglagay muna tayo ng sealer. So ngayon, natapos na natin sealer. So alam na natin na non-absorbent na, ready na to accept. So next na kailangan natin gawin, ay kailangan natin maglagay ng primer or ng mga moisture barriers naman. Ayan. So para hindi naman itulak yung coating or waterproofing na ilalagay man natin. Alright, so let me define to you what is a primer. So ang primer ay base coat na ginagamit bago magpintura. Ang role nito ay siguraduhin nakakapit ng maayos ang pintura at tatagal ito. Kumbaga, piniprepare ang primer ang surface para maging smooth, pantay ang finish, at nakakatakpan ito ng mga butas, dumi, imperfections ng konkreto. Ayan. Para hindi magkaroon ng pinholes yung ating coating. Ayaw mo naman, naglagay ka ng coating tapos marami ka nakikitang butas. Alright? So, iniiwasan natin yon. At the same time, iniiwasan din natin yung moisture na itulak din ating mga coatings. So, sa Buildrite, may 3 klaseng primers. Ayan. So, discuss ko lang sa'yo ano yung 3 klaseng primers. Para ma-appreciate nyo kung kailan yung nyo gagamitin yung bawat isa kasi lahat yan may purpose. No? So, number 1, pag-usapan natin si Surfix EpoCoat MB. So, ito ay para sa mga floor coatings or waterproofing na gagamitin mo. Ang maganda dito ay moisture barrier na siya. Kaya may shield na siya pang block against water and moisture para hindi masira at madalaminate ang ating waterproofing or ating floor coating. So recommended siya gamitin sa basement or ground floor, lalo na sa lugar na may vehicular traffic, industrial areas, warehouses, factories na didadaanan ng forklift or ng iba't ibang mga equipments natin.
Ang usage naman ng Surfix MB ay 3.8 kilograms per 13 to 14 square meters. Ayan so sundan nyo yun. Huwag nyo nang tipirin kasi pag tinitipin nyo, hindi natin ma-perform ng maayos yung ating produkto. So another product is the Surfix WB. Ano naman ang Surfix WB? So basically, this is a water-based epoxy naman. So ganon din ang role niya. It's a moisture barrier. Pero ano ang pinaka-main difference aside from water-based? Ang maganda lang sa Surfix WB ay meron siyang form of flexibility compared doon sa solvent-based. That's why yung WB, we recommend normally sa mga upper floors, mga roof deck, kaya meron kang parking lot na medyo mataas, so ito rin pwede namin i-recommend. Pero kung tatanungin mo sa amin, saan dito yung mas magandang tensile strength? Mas maganda pa rin ang tensile strength ng solvent-based over water-based. But we have to balance yung usage natin kasi kailangan din natin ng konting flexibility lalo na sa roof deck. Ang usage naman ng Surfix WB, for every 5.3 kilograms, you can use around 5 to 6 square meters. And lastly, yung isa pang primer na ginagamit ng Buildrite is yung Surfix SCA. Ayan, yung SCA meaning scratch coat, A meaning acrylic. Ayan, acrylic base siya na scratch coat. Para saan ba ginagamit yung SCA? Normally, ginagamit ito sa mga smooth surfaces. Ayan, so kung gusto mong plaster or gusto mo mag-tile-to-tile banding, para kumapit yung iyong tile adhesive or kumapit yung plaster, we recommend using SCA. So basically, this is scratch coat para sa mga smooth surfaces para madaling kapitan ng ating mga mortars. So ano ba ang recommended usage? Ang recommended usage for every 4 kilogram na lata ay coverage niya should be around 10 to 12 square meters. So ang thickness ng SCA after achieving the 10 to 12 square meters should be around 0.5 mm. Ayan, so na-discuss na namin sa inyo kanina under sa Surfix, yung sealers and primers. Now, yung pangatlong category na na-discuss namin sa inyo about Surfix is mga bonding agent naman. Ayan. So, ang bonding agent naman is used para maging monolithic yung dalawang substrate, lalo na sa mga fresh and old na concrete. Ayan. So, gusto natin ipagsama sila. So, possible din yung screed na gusto mong i-bond sa old na concrete. Ano ba yung iba't ibang klaseng bonding agent? Ayan. So, number 1, meron dito si Surfix CG or cement grip. Ito yung ginagamit sa mga light duty application. Ayan. So, pag pedestrian walk, yung hindi naman daanan ng mga forklift or daanan ng mga truck. Ayan. Or hindi naman pwede sa mga bridges, of course, and roads. Para lang to sa mga pedestrian walk. The other product is Surfix HF. This can be used naman sa mga medium to heavy traffic naman. So, pwede itong gamitin sa mga warehouses, pwede itong gamitin sa mga industrial areas, or even sa mga pag-repair ng ating mga roads and bridges. For structural repair naman, no? So, kailangan natin ng medyo heavy-duty application. Gagamitin naman natin si Surfix LV or si HV. So, ano ba difference ng LV and HV? Si LV is for low viscosity. So, para sa mga horizontal application, pwede mong apply by brush. Pag ginamit mo sa vertical application, medyo tutulo siya. So, ang nire-recommend naman namin, yung HV, which is high viscosity. So, ginagamit ang LV, HV, lalo na sa mga structural repairs. Ayan, so pag may column, may beam, may spalling, you can use this product. So, lastly, meron naman tayong Surfix Fast Setting Epoxy or FSE. So, ginagamit naman to pag nagbaband ka ng 2 solid concrete. So, possible na gusto mong gamitin ito sa mga traffic curb. So, di ba, pag nagpa-parking ka, di ba, may para siyang curb para to guide you to stop the car na nasa dulo ka na. Ito kasi mga precast yan and then pwede nilang i-attach yan using this product. At pwede rin to gamitin para sa pag-bond ng mga concrete piles. So reminder lang, no, when applying all this bonding agent, make sure lang na this will be applied na habang basa and then lagyan nyo na ng mga wet mortars. No? This should be applied wet on wet. So wag nyo hintayin tumuyo yung bonding agent and then before ka mag-apply ng mga mortars, hindi po siya kakapit. Number 5, future maintenance. Once the repairs are made, ang susunod na hakbang ay ang pagplano para sa regular na maintenance ng structure. Mahalaga ito para siguraduhin manatiling maayos at magtatagal ang concrete structure. So ayan, so nagawa ko niyo yung video finally sa mga nagtatanong kung paano ba ang tamang surface preparation. Hopefully this video can help you prepare your concrete correctly. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado.